Totoo bang familiarity breeds contempt? Mapagpalang araw ng linggo mga kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo. Pagka-uwi ni Jesus kasama ng kanyang mga alagad, nagsidating ang mga tao kaya't hindi na sila nakakain. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kamag-anak, lumabas sila para hulihin siya. Sinasabi nga nilang nababaliw siya. May dumating namang mga guro ng batas na galing sa Jerusalem at sinabi nila, Sumasa kanya si Beelzebul at sa tulong ng pinuno ng mga demonyo, siya ay nagpapalayas sa mga ito. tinawag sila ni Jesus at nagsalita sa talinhaga. Pwede bang Satanas ang magpalayas sa Satanas? Kung may pagkakahati-hati ang isang kaharian, hindi na makatatayo ang kahariang iyon. At kung may sambayanang magkahati-hati, hindi na makatatayo ang sambayanang iyon. At kung si Satanas ang lumalaban sa kanyang sarili at nagkakahati-hati, hindi na siya makatatayo, kundi malapit na ang wakas niya. Walang makapapasok sa bahay ni Malakas at magkakalat sa lahat niyang mga gamit kung hindi muna itatali si Malakas. Saka lamang niya masasaid ang lahat na ari-arian nito. Sinasabi ko sa inyo, patatawarin ang mga anak ng tao sa lahat sa kanilang mga kasalanan at pati sa kanilang mga paglait sa Diyos, kahit na marami man ang mga paglait nila sa Diyos. Ngunit kung may magsalita laban sa Espiritu Santo, kailan may di siya mapatatawad. Kasalanang walang hanggan ang nasa kanya. Ang pagsasabi nilang may masamang espiritu siya ang tinutukoy ni Jesus. May nagsabi kay Jesus, "Nasa labas ang iyong ina at mga kapatid, hinahanap ka nila." At sinabi ni Jesus sa kanila, Sino ang aking ina at mga kapatid? at pagtingin niya sa mga nakaupo sa paligid niya'y kanyang sinabi, Narito ang aking ina at mga kapatid, kapatid kong lalaki at kapatid na babae, at ina rin ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap kalaban ang sarili mong kamag-anak o kapamilya. Para kang nanonood ng teleserye o kaya isang pelikula. Minsan, talagang may mga hindi pagkakaunawaan ng isang pamilya o angkan. May mga inggitan o kaya alitan na panahon ng kailangan para maghilom. Isa itong paksa na madalas iniiwasan o hindi pinag-uusapan sa mga pagtitipon o reunion. Ika nga, para we don't add wood to the fire. Baka kapag naungkat pa ang nakaraan ay magbaga muli at mag-apoy ang dating hidwaan o manariwa ang dating mga sugat. Nahirapan din si Jesus sa iba niyang kaanak o kakilala. Hindi nila agad nakita o mapaniwalaan ang kanyang mensahe at misyon. Nasabi pa nga ng mga ito na nababaliw siya. Marahil, dala ng over-familiarity o labis na pagkakakilala. Yan ay sa kanilang pag-aakalang lubos nila siyang nakikilala. Sa halip na magbangayan o magsilipan ng kapintasan, hanapin nawa ng bawat pamilya ang makapagbibigay pagkakaisa sa kanila. Si Jesus mismo ang nagbibigay ng susi kung paano makakamit ang pagkakaisa na ito. Pamilya tayo kung sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ito ang susi kung paano wawakasan ang matagal na mga alitan, mga samaan ng loob o tampuhan, mga hindi pagkakaunawaan. Upang magkaroon ng pagkakaisa at pag-uunawa, alamin, pagdasalan at sundin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Araw-araw, hanapin at pagnilayan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Pakinggan ang kanyang salita. Pagyamanin sa ating bawat gawa. Sa ganitong paraan, nagiging tunay tayo na pamilya ng Diyos. Amen. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan
at makakaasa kayo na isinasama namin kayo lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul na nagpapaalala ng bilin ni San Pablo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.